Ay ang Bobby, ikaw kaya lunurin ko doon siguradong hindi ka mamatay sa lamig. Pabalang nasagot sa kanya ni Erika. Ikaw ang liit, mong babae ka, pero yung bunganga mo ang lakas na para bang utot mo palang makakapatay na ng tao. Shit. Sabi ang Luke at akmang magsasalita si Erika nang unahan ko na siya. Sige magbangayan pa kayo at lalabas kayo dito na lumilipad, sabi ko at sinubo ang chips. Ay brutal mo pinsan. Sabi ni Luke kaya sinamaan ko siya ng tingin siya naman ay ibinaling ang paningin sa il. Now you know there was a man named Jack Dawson, and that he saved me in every way that a person can be saved. I don't even have a picture of him. He exists now only in my memory. I love you, Jack. Tangi na naman yan. Biglang sabi ni Erika na ngayon ay sumisinghot-singhot na. Napatingin ako kay Luke at ganun din siya. Tulos sipon. Don't you do that, don't you say your goodbyes. Not yet. Do you understand? Iyak ni Erika. Naluluha din ako pero pinipigilan ko. I'm so cold. Bakit pa kasi yan pa ang pinili niyong panoorin? Reklamo ni Luke. Ang kapal ng animal. Huy gago ikaw ang nag-request na yan, sabi ni Erika. Listen Rose, you're gonna get out of here. You're gonna go and make lots of babies. And you're gonna watch them grow. You're gonna die an old lady. Warm in her bed. Not here. Not this night, not like this. Do you understand, Em? Huwayawa naman niya aan. Sigaw ni Erika nang biglang aksidenteng nakuha ni Manang ang extension. Ay pasensya na akala ko hindi to para sa pagpapaliwanag ni Manang. Manang naan naman, reklamo ni Luke na ngayon ay nanghihingalo dahil sa iyak. Langya parang hindi lalaki ang animal. Aba iho, bakit ka umiiyak ho? Anong nangyari sa'yo? Sabi ni Manang sa kanya at tumingin sa akin na nagtatanong na tingin. Naiyak sa palabas Manang. Sabi ko at tinignan naman ni Manang si Luke na hindi makapaniwala. Ay iho, wag kang ganyan. Nababakla ka dyan sabi ni Manang at lumayas na sa harapan namin. Gago to umiyak parang namatayan, sabi sa akin ni Erika na ibinunggo pa talaga ang braso niya sa braso ko. Narinig siguro ni Luke iyon at sinamaan ng tingin si Erika. Namumula ang ilong dahil sa kakaiyak. Talaga? Don't worry pag ikaw namatay, hindi ako iiyak ng ganito tatawa pa ako, na parang demonyo. Sabi ni Luke at binato siya ng chips ni Erika. Mumultuhin naman kita gago. Sabi pa ni Erika. At talaga? Buti ngayon at pagmulto na tayong dalawa sa langit na tayo mag-upakan, sabi naman ni Luke. Napairap ako sa hangin dahil sa kanila. Mga abnormal sa impyerno kayo mag-uupakan hindi sa langit, intindihan nyo. Sabi ko at nilayasan na silang dalawa. Nakaka-stress ang mga yawa. Lumabas ako ng mansyon at liliko na sana nang mabunggo ako at napwet. Aray, tang na, sabi ko habang sapo ang puson ko at ang isa kong kamay ay nasa semento para hindi ako matumba. Sorry. Napatingin ako sa nagsalita at si Martin yun. Gago to red days ko ngayon. Pinili tumayo kahit masakit puwet at puson ko. Tinignan ko lamang siya at nilagpasan. Inabot niya kanina ang kamay niya pero hindi ko tinanggap. Ayokong mahawakan ang kamay niya dahil naawa ako sa puso ko baka pagod na dahil sa kabilis ng tibok dahil kay Martin. Imbes na lumabas at pumasok ako sa loob ng mansyon. Sa likod ako pumasok na pinto. Paakyat na sana ako sa kwarto nang bigla akong nahilo kaya napahawak ako sa gilid ng hagdan. Nasa ikatlong baitang pa lang ako. Hinakbang ko ang mga paa ko gang sa tuluyan na akong makaakyat at pumasok sa loob ng kwarto. Agad akong humiga sa tabi ni Leo at Abby at hindi ko na namalayang nakatulog na ako na iniinda ang sakit ng puson at puwet ko. Gago mo Liam, kailan ka ba uuwi Nagising ako dahil na naman kay Luke. Napatingin ako sa kanan ko at wala na doon si Leo at Abby. Napatingin ako sa orasan na nasa dingding. 7:32 na ng gabi. Anak ng, Liam naman. Napatingin ako kay Luke. Ano na naman problema ni Liam?
At hindi niya nakinuha si Leo. Tumayo ako at pumunta kay Luke at inilagay ko kaagad ang kamay ko hudyat na ibigay niya sa akin ang si. Kahit nag-aalinlangan ay ibinigay niya din naman. Anong gagawin mo? Sabi ni Luke na walang tinig pero hindi ko pinansin. Hey Luke, sabi ng kabilang linya. Hey ang mukha mo, asan ka? At bakit hindi mo na pinuntahan si Leo dito? Hinanap ka niya. Sabi kahit hindi naman nagrereklamo si Leo, pero minsan nakikita siyang nakatingin kay Abby at Martin nagsasayaw. At kita ko sa mga mata ng bata na nalulungkot siya. I'll be back, siguraduhin mo lang. Sabi ko at agad na binigay yon kay Luke. Oh hello brother. Are you there? Sabi ni Luke at tumawa. Masaya sa sariling kalokohan. Oo nga, anak ng tupa naman Liam, gago, biglang sabi ni Luke at ni wrestling ang CD niya. Tinignan niya ako. Gago tong pinsan mo Irene, sabi niya pero hindi ko siya pinansin at iniwan siyang mag-isa sa kwarto. Akmang ihakbang na ang mga paa ko pababa ng mahagip ng mata ko si Martin na nakapambahay at bagong ligo. Good evening, sabi niya nang tuluyan ng makalapit sa akin at ngumiti. Ayan ang nagpapahina sa akin. Huwag ka nga ngumiti dyan at bakit hindi ka pa umuwi sa inyo ha? Sabi ko pero ngumiti pa siya lalo. Tangna wag mo nang gawin yan yung puso ko Martin. Dito ako matutulog. Nalaglag ang pangako dahil sa sinabi niya. Anong dito Hugh? Hindi na kami kasya ni Abby sa kama at saka si Leo doon din natutulog sa amin kaya masikip na. Sabi ko pero hindi man lang nawala ang ngiti niya. Punyeta naman. It's okay. Sabi niya at nilampasan ako at naona nang bumaba sa akin. Huy! Hinabol ko siya hanggang sa nakarating kami sa dining area. Hindi pwede, di tayo kakasya. Hayaan mo Irene at ang anak Enwa ang nag-request mismo. Napatingin ako doon at nakaupo na sila lahat sa malaking mesa. Kompleto. Oh, kainan na pala, ayos gutom na ako. Biglang sulpot ni Luke sa likod at agad na umupo sa tabi ni Leo at yun naman kinulit niya. Hindi ako nakasagot kay Dad sapagkat naglakad na lang ako at umupo sa tabi ni Abby na agad ding kumis sa pisngi ko. Halina't kumain na tayong lahat. Sabi ni Manang na agad naman nilang inumpisahan kumuha ng pagkain. Daddy. Sabi ni Abby at kinis din sa pisngi si Martin. Yung puso ko punyeta. Nice happy family, biglang sabi ni Luke at agad na sumubo ng manok. Sinamaan ko siya ng tingin pero ngisi lang ang sinagot. Tomorrow ay pipili ka na ng gown mo Irene para sa kasal ninyo ni Martin. Biglang sabi ni Dad kaya napaurong ang kutsarang isusubo ko sana. Nang makarecover ay sinubo ko iyon at tumango na lang. Naku dapat ay masundan na yang si Abby, Irene anak ha. Biglang sabi ni Manang kaya nabulunan si Martin at Dad na sabay ding uminom ng tubig. Manang naman. Reklamo ko pero tinawanan niya lamang ako. Abby gusto mo bang magkaroon ng kapatid? Biglang sabi ni Luke kay Abby at agad namang tumango at pumalakpak. Yes. Yes mommy, Daddy I want a twin, sabi ni Abby at tumawa ng malakas si Luke. Ikaw talaga Luke loko-loko ka. Magtigil ka at baka palayasin kita dito, sabi ni Mommy at agad namang napatigil sa pagtawa ang gago. Pasensya na po Tita Hu. God bless, sabi pa ni Luke. Sira ulo talaga. Ramdam ko sa unahan ko na nakatingin sa akin si Martin. Nangilid ang mga luha sa mata ko kaya agad kong pasimpleng pinahid. Sinubuan ko si Abby. Nawalan ako ng ganang kumain nang hihina ako, hindi ko alam kung bakit. Dahil ba to sa kasal namin ni Martin? Pero gagawin mo to Irene para kay Abby. Para sa kaligayahan ng anak mo. Pinagmasdan ko si Abby na masayang ngumunguya na nakikipag-asaran kay Leo na chinichare naman ni Luke ang dalawa. Tumingin ako kay Martin at nagkasalubong ang aming mga mata. Seryoso ang mga matayang nakatingin sa akin. Nangilid agad ang mga luha ko. Bago pa tuluyang tumulo ang luha ko ay agad ko na itong iniwas. Lumipas ang ilang minuto ay natapos na kaming kumain at agad akong pumunta sa garden para makaihip ng sariwang hangin. Hey! Napatingin ako sa nagsalita at si Martin yun. Ano namang hinihi nito? Alam mo pumasok ka sa loob at pinapahinga ko ang utak ko sa kakaisip
Sabi ko at tinignan lamang ako ni Luke ng seryoso. Tumulo ang isang butil na luha sa mata ko habang ang mga mata namin ay nakatingin sa isa't isa. Di dahil hindi ko na ituloy ang sasabihin ko sapagkat nilagpasan lamang siya at iniwan doon ng mag-isa. Napatingin ako sa mga batang katabi ko nang maghikab si Abby at inihilig ang ulo sa hita ko. Si Leo naman ay tumbaba kasama si Luke ba humihilik pa. Pinagmasdan ko ang magtito. Ang paa ni Leo ay nasa mukha ni Luke habang si Luke ay nakayakap kay Leo na parabang sariling anak niya ito. "Mommy, I'm sleepy," Abby said. Nanonood kasi siya ng Frozen kaya sinamahan ko. Binuhat ko siya at itinabi kay Leo. "Huy Luke," sabi ko at inaalog siya para magising pero ungol niya lang ang isinagot niya. "Gising, lumipat ka ng cam." Ay putek. Napahawak ako sa dibdib ko. Nang bigla na lang bumangon itong si Luke at umakto pang para siyang zombie. Nainis ako bigla, punyeta talaga to. Binatukan ko siya. "Langya ka? Lumipat ka ng kwarto ng matutulugan," mahina kong sabi pero may diin. Masakit yon, reklamo niya at kinamot ng ulo niya kung saan ko binatukan. "Oh, alam ko. Kaya nga kita binatukan, peste ka." Sabi ko at sinenyasan siyang umalis na ginawa naman niya. Tumabi na ako sa dalawang bata at saka hinarap ulit si Luke. "Patayin mo na ang TV, Luke," sabi ko at ngumisi sa kanya na masama ang tingin niya sa akin. "Alam mo, hay naku," sabi niya at wala siyang nagawa at sinunod ang sinabi ko at lumabas ng nakasimangot. Ipinikit ko ang mga mata ko, senyas na handa na akong matulog nang biglang may kumatok. "Buset na, Luke." Inis akong bumangon at pumunta sa pinto tsaka padabog kong binuksan ito. "Anong, Martin?" Gulat kong sabi dahil si Martin yon, hindi si Luke. "Anong ginagawa mo dito?" Kunot noo kong sabi sa kanya at gano'n na lang kabilis ang tibok ng puso ko nang matumbas siya sa akin at nasalo ko naman siya. Shit, ang bango niya. "Hoy Martin. It's good to hear my name when you call," sabi niya habang ang mukha ay nakasabsob sa lig ko. Napalunok ako ng di sa oras dahil ramdam ko ang init ng hininga niya sa lig ko. "Gago," nasabi ko bigla at narinig kong tumawa siya ng mahina. "Irene," shit, ang husky ng boses. Punyeta ang landi ko. Sabi ko sa kanya habang napalunok. "Let me be next to you and Abby," biglang sabi niya. Pero hindi pwede, baka mawalan ako ng kontrol sa sarili at kung may mangyari pang hindi dapat. Okay, wala sa sariling sambit ko. The hell, pumayag ako. Di ba kasasabi ko lang na hindi dapat? Bakit okay ang lumabas sa bibig mo, Irene? Nanlaki ang mata ko nang hawakan niya ang biwang ko at inilapit sa kanya, saka sinugod ako ng halik. Hindi ako makagalaw habang siya sinasakop ang labi ko. Bigla ko siyang naitulak at napasandal siya sa pader. Shota, nasa loob na kami ng kwarto at ang pinto ay sarado na. Tang na ang speed niya. Tumingin siya sa akin ng seryoso. "Tang nalasing to, kaya ganito to." "Hindi pwede," biglang sabi ko, pero ganun na lang ang laki ng mata ko nang kalagkarin niya ako papuntang pader at biglang isinandak sa pader na tiles. "Ano ba?" Pilit kong pinatapang ang boses ko. Madilim ang mga mata niyang nakatingin sa akin. "Gawin what?" sabi niya. Hindi ako makapagsalita, ngunit ang mga mata namin ay tumitingin sa isa't isa. "I know that you are forced to marry me." Nangilid ang luha ko dahil sa sinabi niya. "I'm not ready," sabi ko at hindi na napigilan ang luha ko at tumulo na iyon habang nakatingin ng seryoso kay Martin. "So when will you be ready?" Hindi ko alam pero parang piniga ang puso ko dahil sa sinabi niya. "Kailan ka nga ba maging handa, Irene?" I don't know," nautal kong sabi dahil pinipigilan ko ang mapahikbi. Nakita ko sa mga mata niya na nasaktan siya. Nasinghap ko ang sariling hininga nang sunggaban niya ako ng halik pero hindi tulad kanina. He kissed me passionately. Hindi ako umangal sapagkat dinamdam ang mainit niyang labi na nakahalik sa labi ko. Pumikit ako at parang bigla na lang nagkabuhay ang labi ko dahil humalik ito pabalik kay Martin. I felt his hands on my waist at mahinang pinigi at mas idinikit pa ang katawan namin sa isa't isa.
His lips went to my neck. Inilagay ko ang mga kamay ko sa shoulder niya at tumingala ako para mabigyan laya ang kanyang labi sa leg ko. Nagsisimula nang lumikot ang mga kamay niya and I don't care. He started to take off Emwa's shirt and I even helped him in Emwa pajamas take off. Ginawa namin yon habang ang mga labi namin ay hindi mapaghihiwalay. He was naked and only thing he was wearing was boxer shorts. Napahiwalay ang aming labi para kumuha ng hininga at nagtagpo ang aming mga mata. Should I stop? Biglang sabi niyang napapaos. Papatigilin mo nga ba, Irene? No, I sighed at sumilay naman ang ngiti sa mga labi niya at gumapang na naman ang mga kamay niya. Tanging panty at bra na lang ang natitira sa akin. Dahan-dahan niyang hinubad ang bra ko kaya lumantad sa harap niya ang papaya ko. Sunod niyang pinunit ang panty ko kaya tinignan ko siya. Ano ka ba? Singhal ko sa kanya. For easier, he said and smirked. Nakaramdam ako ng inis sa kanya at sisinghalan, sana ulit siya nang hawakan niya ang mga ibang maseselang parte ng aking katawan. Amuan at mabilis naman niyang tinakpan ang bibig ko. Quiet, sabi niya and I nodded. He picked me up and made me sit in the toilet. Nagpaubaya ako sa lahat ng kilos niya. What are you doing? Tanong ko nang lumuhod siya. Let me taste you first, hindi na ako nakaangal dahil sobrang bilis niya at nasa pagitan na nga siya ng hita ko. I moaned steadily while he was below me. He tasted like ice cream and I didn't know what to do. A few more minutes and I felt I was about to explode. Martin, sabi ko at pilit na tinulak ang ulo niya pero hindi ko magawa dahil sa ginagawa niya. Naubusan ako ng lakas. I screamed softly as I exploded. My eyes are closed at nakaawang ang mga labi ko. Grabe ang pawis ko. My legs are trembling. Naramdaman kong hinila niya ako patayo at pinatalikod sa kanya. Nangangatong ang mga tuhod ko. Nakaharap ako ngayon sa inidoro habang nakatayo at siya naman ay nasa likod ko. My lips are parted while my eyes are closed when he slowly enters me and starts to thrust me. We did different positions before we got tired and after he cleaned me he lifted me up and laid me down next to Abay. Masakit ang katawan ko. Nakapikit ako nang may naramdaman kong humalik sa noo ko. Good night, honey. Yan ang huli kong narinig bago makatulog na ng tuluyan. Wah! Napabalikwas ako ng bangon dahil sa gulat. Na sino yon? Hahaha gago pinsan ang epic ng itsura mo, langya talaga Luke. Nakatayo siya sa harap ko habang humahalakhak ng tawa with matching pahampas-hampas pa sa tuhod. Sa sobrang inis ko sinipa ko siya at sapol si Junior. Tangna mo! Sigaw ko sa kanya at natigilan din ng mahapdi ang gitna ko. Biglang nanlaki ang mata ko nang maalala ang nangyari kagabi. Oh my God, ginawa namin ulit yon. Napaupo ako sa kama at hinilamos ang mukha ko. Habang ito si Luke ay ininda ang junior niya. Pag ako nabaog pinsan, sa korte tayo haharap. Sabi niya at binigyan ako ng death glare. Tangna mo korte ka lang ng korte buset. Inis kong sabi sa kanya, sakang umuso naman siya. Tignan mo nga ang oras pinsan oh. Sabi niya at tumuro sa orasan kaya tinignan ko din yon. 1:45 PM na pala. Ganun ako napagod. Siraski lumayas ka dito Luke, sabi ko nang mahinahon sa kanya at sinunod naman niya. Nang maiwang mag-isa nasapo ko ang ulo ko. Tangna Irene ang rupok mo. Bakit ang dali-dali niyang nakuha ulit ha? Tumayo ako at nagpunta sa banyo kahit medyo mahapdi ang gitna ko. Pagpasok ko sa banyo nakita ko kaagad ang mukha ko at napatingin ang mata ko sa leg ko. Ganun na lang ang gulat ko nang mag-iwan siya ng marka doon. Gago niya. Hinubad ko ang damit ko at sinimulan ng linisin ang katawan ko. Ilang minuto lang ay lumabas na ako sa banyo at bumaba. Sana nakaalis na siya, hindi ko alam ang ihaharap ko sa kanya. Ang leeg ko ay nilagyan ko ng band-aid para matakpan. Mommy. Pagkababa ko agad na tumakbo si Abby at yumakap sa biwang ko. Ngumiti ako at yumuko para mahalikan siya sa noo. W8 wires so tagal po. Sabi niya.
Ang cute niya, minsan lang siya magtaglish at nabubulol pa siya minsan pag nagtatagalog. Masyado lang napasarap ang tulog ko. Sabi ko at agad ding pinagsisihan ang sinabi ko ng ma-double meaning ko iyon. Inosenteng tumango lang si Abby. I'm going to play na, mommy, sabi niya at tamungo naman ako. Pumunta ako sa kitchen at nadatnan ko si Manang na may iniinit. Naagaw ko ang pansin ni Manang kaya napatingin siya sa akin. Gising ka na pala, Irene. Halika't kumain na, sabi niya at ginawa naman ang sinabi niya. Dito na lang po ako kakain, Manang, sabi ko.